si Uncle Sam si Uncle Sam ng Amerika gagamit daw siya ng pwersang militar sa Greenland para makuha ang Greenland. Patay tayo dyan mga guys, no? Patay sila dyan. Mukhang nagiging agresibo ngayon si Uncle Sam matindi malupit ngayon Gagamit daw ng pwersang militar si Uncle Sam o ang Amerika. Kaya nga ang NATO, yung North Atlantic Treaty Organization, ay nababahala na. Matindi talaga to si Donald Trump, no? So ito ang ating bibigyan ng ng reaction video, criticism, komentaryo, kung ano man inyong mga saloobin diyan. Pwede rin naman kayo mag-comments diyan, okay, no? Kasi ito yung mainit na balita ngayon, no? Sa buong mundo. Ito si Amerika, si Donald Trump, gusto nilang kunin ang Greenland. So, okay, no? Kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. Okay, no? And also, please, paki-subscribe din kay John Reps. So, sa kanyang video to, no, na ating bibigyan na reaction. Okay, no? So, umpisa na natin. Mula nang umupo si Trump ay maraming bansa ang humanga dito matapos itong magbanta noon na bobombahin ang nuclear facilities ng Iran, at ilang araw lang ang nakalipas ay tinutuo nga ito ni Trump kung saan gumamit ito ng mga B-2 bombers, at sunod na magbinomba nito ang mga Houthi sa Yemen, at ilang buwan pa ang nakalipas ay isinunod naman nito ang Venezuela at muli nga nitong tinutuo ang mga banta. Kaya mula noon ay marami na ang nababahala kay Trump dahil kapag ito ay nagbigay umano ng banta ay talagang ginagawa niya ito gamit ang puwersang militar. Sa mga sumunod na araw, ang kanyang listahan ng mga patakarang panlabas ay kaagad na umugong, lalo na nang sabihin itong nais niyang sakupin ng Greenland, ang malawak na autonomous territory ng Arctic na pinamumunuan ng Denmark. We need Greenland for national security, so we're going to see what happens. Kasunod ng gayong walang pakundangang pagpapakita ng kapangyarihang militar ng Amerika, ang retorika na ito ay nagkaroon ng iba't ibang katangian na nagpahirap sa relasyon ng Amerika sa kaalyado nito na NATO. Ito ay matapos sabihin ni Trump na mahalagang makuha niya ang kontrol sa Greenland para sa seguridad dahil nais umano itong makuha ng Russia at China, at ayaw niyang maging kapitbahay ang mga ito. If we don't go in, Russia's going to go in and China's going to go in. Ang dahilan kung bakit ang Greenland ay isa sa mahalagang estratehikong rehiyon ay ang posisyon nito sa heograpiya, ang mga likas na yaman at mga potensyal na ruta ng mga barko sa hilaga sa paligid nito. Marami ang nagkakainteres sa Greenland, lalo pat unti-unti nang natutunaw ang mga yelo na bumabalot dito, kaya tingin ng iba ay unti-unti nang makikita ang mga takatagong yaman nito. Ang likas na yaman ng Greenland, kabilang ang langis, gas at mga mineral, ay nagdaragdag sa estratehikong kahalagahan nito, pero ayon sa Amerika ay hindi nito habol ang likas na yaman dahil marami umano ang Amerika niyan. Habang ginagamit naman ng China ang dominasyon nito sa industriya ng bihirang lupa upang magbigay ng presyon sa Amerika, at pilit na kinakaibigan ng China ang mga nakapaligid na bansa sa Greenland. Napakalayo na ng China sa Greenland, pero ang mga barko nito ay nakakarating sa lugar na kunwari ay para sa mga research sa hayop. Like I mentioned in my remarks, it's not for peaceful purposes. They're not studying the seals and the polar bears. They're out there doing bathymetric surveys and trying to figure out how they can counter NATO capabilities on and under the sea. So that's something that could grow very quickly, and we need to be mindful of it and ready for it. Nakipag-coordinate din noon ang China sa European para sa kanilang Belt and Road Initiative na layong magtatag ng mga ruta, mga pier at iba pa upang mapakinabangan umano ng mga European at iba pa, at syempre ng China dahil mas ito. Ito talaga, napakakulit talaga nitong China na to, no? Pati ba naman sa Greenland, no? Umiepal sila. Talaga naman makakapal talaga mukha, no? Grabe, ang layo na niyan, ha? Ang layo na ng ano na yan, ha? Yung bansa na yan sa China, yung Greenland, ha?
Talagang umaano pa sila, no? Umeepal dun sa Greenland. Grabe, no? Papabilis ang pag-export ng kanilang mga produkto kapag dito sila dumaan na mula sa 40 araw ay magiging 18 araw na lamang ang biyahe ng mga barko nito, kaya naman bukod sa mabilis ay malaking tipid rin. Pero ayon sa mga eksperto ay hindi lang layo ng China na tulungan ng European para sa mga ruta, kundi pati na rin sa mga mineral na mahalagang sa pangdaigdigang pang-ekonomiya dahil kinakailangan ang mga ito upang makagawa ng lahat mula sa electric car, wind turbine hanggang sa mga kagamitang militar kung saan nakafocus ang China. Layon kasi ng China na gayahin ng Amerika at gusto nitong lamangan dahil ang Amerika ay tila isang batas o pulisya ng buong mundo na halos lahat ay pinapakialaman nito. Tumugo naman ng China sa pahayag ng Amerika at sinabi ng China na hinihimok nila ang Amerika na kaagad na itigil ang paggamit ng kanilang tinatawag na banta ang China bilang dahilan upang ituloy ang makasariling interes umano ng Amerika. We urge the US side to stop using the so-called China threat to use as a pretext to gain selfish gains. Habang mahigit isang kapat ng teritoryo ng Russia naman ay nasa Arctic, kaya palaging nakikita ng Russia ang rehiyon bilang isang mahalaga sa depensa nito, kaya't palaging makikita ang mga barko ng Russia malapit sa Greenland kasama ang mga barko ng China. Sa pinakahuling media interview ni Trump ay sinabi niyang kailangan nila ang Greenland mula sa pananaw ng pambansang seguridad at ang mga ito ay hindi anya kayang gawin ng Denmark dahil mahihina ang puwersa at intelligence nito. Ang mga pahayag ni Trump ay mariin namang tinutulan ng mga taga-Greenland na mayroong nasa 56,000 na populasyon at halos 80% sa kanila ang hindi pumayag. Pati na rin ang mga bansa sa European tulad ng Finland, France, Germany, Netherlands, Norway, Sweden, United Kingdom at Denmark. Lalo pang nagulantang ang mga bansang ito matapos sabihin ni Sekretary Marco Rubio na posibleng maglunsad ang Amerika ng atake upang makuha ang Greenland. Kaya naman ang mga bansang ito ay Yun tingnan nyo naman gagamit si Uncle Sam, si Donald Trump ng puwersang militar para makuha lang ang Greenland. Talagang matinik to. Malupit talaga si Uncle Sam. kaagad na nag-deploy ng mga pinagsanib na militar sa Greenland. Kung totoo ngang gagamit ang Amerika ng puwersang militar upang makuha ang Greenland ay napakalaking gulo nito dahil NATO ang babanggain ng Amerika. Pero alam mo bang base sa mga military expert ay mahihirapan ang mga bansang sasali sa panig ng NATO kontra Amerika dahil ang Amerika ay may mas malakas na naval at air dominance kahit magsama-sama pa umano ang European. Ang Amerika ang tanging may kakayahan upang umatake saan man sa mundo. Mayroon itong 11 large nuclear-powered aircraft carrier na kargado ng mga technologically advanced fighter jets habang ang European ay mayroon lamang 5 na small at medium na aircraft carrier. Ang Amerika ay mayroon ding higit sa 5,000 nuclear warheads habang ang European naman ay nasa 500 lamang. Mas lamang din ang Amerika sa labanan, mapag-ground man yan o air dahil matagal nang gawain ng Amerika ang pakikipaglaban sa iba't ibang mga bansa lalo na sa Middle East kaya't malawak ang kanilang experience sa mga paggubgob. Kaya naman binansagan ng China ang Amerika na adik umano sa digmaan habang ang China naman ay adik sa pang-aangkin ng teritoryo. Naniniwala ang Amerika na kapag malakas ang iyong puwersang militar ay walang bansang magtatangkang mambuli sa iyo kaya't laging binabanggit ng Amerika ang mga katagang Civis Pacem para Bellum, FP1 Peace, Prepare for War at ang isa pang Peace Through Strength. At dito nakuha ni Xi Jinping ang ideya kung bakit ang China ay patuloy na nagpapadami o pinapalakas ang militar nito.